Sa usapin ng pananalapi, lagi nating isinasaalang-alang ang ating mga kinikita. Kinikita na minsan ay sakto para sa mga gastusin natin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, kinakailangan ng isang mahusay na pagsinop sa pananalapi upang ating napaghahandaan ang mga agarang gastusin na biglaang dumarating. Butas ang bulsa, ika nga. Dahil sa mga gastusin na hindi nakokontrol, gastusin na mas malaki pa kaysa sa kinikita natin, ngunit ano nga ba ang silbi ng ating pinagsusumikapan at pinagpapaguran kung ang lahat ng ito ay napupunta na lamang sa wala? Hindi ba't dapat lagi nating isipin na hindi lamang ngayon tayo mangangailangan ng salapi, kundi bukas at sa mga susunod pang panahon? Ang tanong, may naipon ka na ba? Ang pag-iimpok at pagsinop ng salapi ay ating tradisyonal na ginagawa. Subalit ang tanong, tumatagal po ba ito? Alkansya at pagbabangko, minsan sa umpisa lamang, ngunit kalaunan ay hindi na napapalago dahil tayo ay walang kontrol kung magsayang ng pera. Gastos dito, gastos doon. Kaya sa halip na tayo ay may naipon, sa tagal nating nagtatrabaho, tayo ay walang naiipon. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga mahal na benepisyaryo sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa at sa karatig probinsya natin sa rehiyon ng Mimaropa. Ma'am Pearl, kumusta ka? Okay naman po, Sir Kumusta, Ma'am Hector? Lisa? Mabuti, Sir Ayan, Hector. at nandito na naman tayo ngayon bilang pagbabalik sa ating electronic family development session. At syempre, bago tayo magpatuloy, Ma'am Pearl, batiin muna natin yung ating mga masugid na tagapagsubaybay. Ayan, binabati po natin yung ating mga program partner beneficiaries po mula sa munisipyo ng Balabac, Patarasa, Brooks Point, Sofronia Española, Rizal, Quezon, Nara at Aborlan at ang ating lungsod ng Puerto Princesa. At syempre, isang mapagpalang araw din sa ating mga partner beneficiary sa bayan ng El Nido, Taytay, San Vicente, Dumaran, Araceli at Rojas. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, Ma'am Pearl at Ma'am Lisa, ang magagandang isla ng Palawan, no? Mula sa Culion, Coron, Busuanga at Linapacan. Gayon din sa bayan ng Cuyo, Agutaya, Magsaysay at ang pinakamalayong bayan, ngunit nagniningning na isla ng Cagayan City. Ayan, nandito na naman tayo ngayon bilang pagbabalik natin at matagal tayong nawalay sa piling ng electronic family development session. But anyway, nandito tayo nagbabalik sapagkat kailangan nating ipagpatuloy ang pagsisilbi sa ating mga mahal na benepisyaryo. Saan man sila, ng sulok ng mundo, di ba? Hindi lang Yes, po Ma'am dito sa Pearl. Palawan. At karamihan dito ay wala na sa Puerto Princesa. Yes po. Lumipat na. And marami kasi tayong pinagkakaabalahan, no? Anong pinagkakaabalahan natin, Ma'am Pearl? Siyempre yung ating ESSI, no, yung ating intervention sa ating mga corporate Yes, beneficiaries. busy tayo sa project proposals. Of course. At syempre, hindi lang doon. Sa ating mga exiting household, Sir Hector, no? Yung mga gumraduate at gagraduate pa lang na beneficiary sa programa. At syempre, pinagkaabalahan natin ang top CSR. Dahil syempre, magtatapos na sila sa programa. At pinasasalamatan nga pala natin ang SM Puerto Princesa dahil noong March 27, 2024 ay ginanap doon ang ating Pugay Tagumpay sa ating mga mag-iigset na sa programa. Yes, at matagumpay na naidaos natin yun, Sir Hec. At masayang-masaya ang ating mga beneficiary. Yes. Though sila ay paiksit na sa program, pero nakita natin yung kasiyahan sa kanilang mukha, no? At pinasalamatan natin, Ma'am Lisa, ang Ating mga partner agency, no, na nakarating during ating Pugay Tagumpay. So tayo ay taos-pusong nagpapasalamat sa walang katapusang suporta hanggat nandito po ang programa. Nandyan po ang ating local government unit. yes. Nandyan po ang ating City Social Welfare Development,
ang ating City Agriculture Office, Yes. City Health Office, at syempre ang ating City Peso at ang ating mga civil society organization, which is yung ating Palawan Adventist Mission na dito sa online FDS ay Very todo support. supportive. Yeah, at doon din po sa ating activities sa exiting household natin. So, And of course, maraming pinasalamatan natin ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Puerto Princesa, headed by our City Mayor, Lucilo Rodriguez Byron. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Liga ng Barangay President, kay Honorable Ladi Gimang sa kanyang pagkakaloob ng konting halaga para sa ating mga benepisyaryo, Wow, para sa kanilang snacks. Oo, Yan. syempre. And of course, mula sa opisina ng ating 3rd Congressional District ng Palawan, sa ating Speaker of the House, Honorable Romualdez. Martin Romualdez, sa pagkakaloob ng 100 packs from Jollibee. Yes. Yan. At nabusog naman ang ating mga benepisyaryo. Ayan, Ma'am Pearl, no? Yan, opo. Papasalamatan din po natin, no, yung ating mga 4-piece beneficiaries na umattend na talagang kitang-kita naman natin yung kanilang paghahanda. Talagang nagsuot sila na kanilang Filipinian na Yes. attire. Hindi ko ba alam kung ano yung talagang, minsan merong nakita ko doon lumuluha. Napapaiyak siya. Hindi ko alam kung Tears of Joy. Tears of Joy. Hindi ko lang alam kung masaya ba siya o nalulungkot siya dahil aalis sa programa. But anyway, masaya. At talaga namang kahanga-hanga din ang ating mga benepisyaryo sapagkat sila ay aalis na sa programa na meron na silang napatunayan. Bagamat yung iba ay wala na 0 to 18 years old, pero patuloy ang pakikibaka sa hirap ng buhay at patuloy na iniaangat ito para sa magandang bukas nila. Tama Kasi ka naniniwala dyan, tayo, kaya ng Pinoy tumawid sa Kaunlaran. yes, patungo sa kaunlaran. Okay, Ma'am Lisa. Alam mo ba yung usapin ngayon? Ang mahal-mahal na ng bilihin, promise. Yes, tama ka Ma'am dyan. Pearl. Dati ang bigas magkano? Nasa 45, 40. Yeah. 50. Ngayon, inabot na ng 60 plus. Yes. Minsan, Even yung mga sardinas, yung mga goods sa dati, dati ang budget mo is 300. Ngayon, dumagdag na ng 200. Tama. Sa isang bilihan mo, ang dami mo ng, dati marami kang nabibili sa 500, pero ngayon, parang ilang item na lang. Parang pag uwi mo malungkot. Yeah, ka. malungkot hindi ka nabili kasi lahat. parang, sabi mo nga kanina, butas na ang bulsa, di ba? Yes, tama. Parang pagdukot mo ng bulsa, wala ka nang madudukot. Kakukot-kot mo ng bulsa mo na butas dahil wala ka nang makutkot. Right? Yan. So, ibig sabihin, anong nangyayari? Hindi tayo marunong magsinop ng ating kinikita. Di ba? Tama. Anong ginagawa natin, Ma'am Lisa? Parang ano tayo, one day millionaire. Yeah. Diba? Pag Ang may sahod tawag. tayo, Hindi po natin nababudget kasi Hindi natin mas nababudget. napapriority natin minsan yung mga wants Ibang- natin. yes, magkaiba yun eh. Yung ating wants kumpara sa needs. Sometimes, mas pinaglalaanan natin ng panahon ng wants compared to needs. Pero kapag wala na tayong pera, doon natin nare-realize na Mahalaga na na, magsis- priority Yes. ang mga pangangailangan at makapagsinop tayo. Nakapag-ipon. Yung tinatawag doon na mauna muna ang ating ipon kaysa doon sa ating mga ibang. Yes, dapat knows our priority. Yes. Okay. Now, Ma'am Lisa, may ipon ka na ba? So far, Sir Hector, Ano? sa tulong ng Panginoon, actually, dahil na-bless naman po tayo na may trabaho, so hindi man po financial na marami tayong ipon na pera, but then mayroon tayong mga naipon na property, Yes. na Meron ka mga investment. investment, Oo. insurance, Yes. Oh, yeah. diba? Ano man ang mangyari sa atin. So, maliban sa secured tayo sa Panginoon, secure din tayo sa... Minsan alam natin, butas talaga yung bulsa natin, pero alam natin, meron din talaga napuntahan yung iba nating Sir Hector. may Mga pinaglalaanan din talaga tayo. pinaghihirapan. Ma'am Pearl, di ba? Katulad sa'yo, ano ba naipon mo? Akin naman, Sir Hector, nakapag-invest na ako ngayon sa ating mga insurance. So, mahalaga po talaga na mayroon tayong life and health insurance, Yes. no? Very good. Oo. Sana yung mga beneficiary natin, ganun din. So, ako, Sir Hector, ikaw oo, naman. ako naman talaga nauubusan din ako kasi syempre, I love my family so much.
So, hindi lang naman sarili ko yung Family po talaga ang pinagkakagastusan ko. importante. But anyway, napoprovide ko naman yung pangangailangan nila. And meron din naman ako mga investment, mga gamit sa bahay na medyo kalakihan din ang halaga. So, ibig sabihin nun, may napupuntahan din kahit papaano yung ating mga kinikita at yung mga sahod natin. So, mahalagang pinag-uusapan natin, Ma'am Pearl, kasi sa habang tumatagal ang panahon, dati-rati ang gamit natin nun, ano lang, sa pag-iipon ng pera, Ano lang, alkansya. alkansya. Anong gamit mo alkansya nun, Ma'am Yung- Lisa? Yung alkansya ng nyog, yung bao Ah, ng yeah, nyog, di ba? Yung, Oo. yung pinakikintab Yung mo pa, pakikinisin mo tapos muna. minsan dinodrawingan mo pa, tapos Ng pinakabunganga niya, yun yung lalagyan mo ng barya. Di ba? Tama. Susuksukan mo ng barya. Sa Ma'am Pearl, ano ginamit Sir mo? Hector, kawayan. Wow. Kasi Kawayan, di malapit ba? kasi kami sa Oo. mga mga kawayanan Mm. dati. So, mas maganda yon. Akala ng tao, kawayan lang yung nakatayo doon sa tabi ng bahay po. mo. Minsan po, Sir Hector, yung Yung salaset pala yun. namin. Oo. May salaset kasi na, di ba, gawa sa Yeah. kawayan. So, doon hinuhulog. Dun sa may paa niya, so nilalagyan niyo nilalagari ng tatay ko, tapos Doon yun hinuhulog. Doon So, hinuhulog. kailan bubuksan? Pag December na. Wow, medyo obiga. Galing naman, oo. Sir Heck. Sa'yo naman, Sir Heck. Ano yun sa'yo? Pulbo. Yung pulbong ganun kalaki, di ba? Lalagyan mo siya. Okay. Pero, kapag merong bago kasi, tayo kasi pag may bago, nawiwili tayong bumili, no? Nung mabata pa tayo. Tapos susungkit-sungkitin mo yun. No? So parang alug-alugin mo muna, uy, dami na. Tuwan-tuwa ka kasi marami na yung laman ng pulbo mo. Pag sinungkit mo yon, bibilangin mo kung ilan pambili mo ng bibili mo, 5 piso. So, parang wala din. Walang Naubos. napupuntahan. Kasi madaling mahugot ang pulbo. And because of that, walang interest. Yes, at Hindi wala siya ring interest. tumutubo. Sa una lang. Sir Oo, Hector. parang sa una lang. Kaya nga sabi ko kanina, parang sa una lang. Pero pagkalaunan, wala na. Kasi nung naumpisahan mo ng kutkutin, yung dating isang hiwa, lumaki na ng lumaki, so lusot na ng lusot yung barya. Wala, hindi mo na susungkitin kung saan na lang lumalabas. Maliban sa wala ka nang naipon, wala pang interest yung Yeah, naipon mo yeah. doon sa alkansya. But anyway, natutunan natin yan. Kahit papaano, meron tayong pamamaraan na ginawa noon. Kaya nga lang, hindi lang siya nag-workout. Yes. Okay. Now, iyon yung mahalagang paksang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am Yes. Pearl. Ang tungkol sa... Digital Financial Literacy. Ayan. So, mahalagang bagay po yung ang ating pag-uusapan, mga mahal nating benepisyaryo. Ito po ay itanim ninyo sa inyong puso at isipan upang sa ganon ay matuto tayo at magamit natin to bilang paghahanda sa ating kinabukasan. Dahil kami ay patuloy na naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya. Matatag. at uunlad para sa kinabukasan. Minamahal na mga kaibigan, mga ka-4Ps, tayo po ay pansamantalang yuyuko para po sa ating panalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Kinagagalak po namin, Panginoon, na muling makabalik at makapaglingkod sa amin pong mga kababayan, lalo na sa mga 4Ps beneficiaries sa buong lalawigan, sa siyudad ng Puerto Princesa, sa buong rehiyon ng Mimaropa at sa buong Pilipinas. Salamat, Panginoong Diyos, sa mabuting pagkakataon na muli na ito. Ang nais po naming hilingin sa inyong patuloy, O Diyos, magkaroon lamang ng maayos na signal ng elektrisidad, gayon din po ng internet connection sa mga tahanan at ng signal mula po sa Pinoy GSAT Channel 37 ng Hope Channel Philippines. Pagpalain kami ngayong araw na ito sa aming pakikinig sa lahat po ng mga miyembro ng Pantawid Pampamilyang programa ng aming pamahalaan. Salamat, O Panginoong Diyos, sa inyo pong pagdinig, pagtugon sa aming mga dalangin. We pray in Jesus' name. Amen. Isang magandang araw po sa lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program saang sulok man sa lalawigan ng Palawan at sa buong Pilipinas. Ngayon ay nandito na naman tayo para sa pagpapatuloy ng ating electronic family development session na kung saan ay isang mahalagang paksa na naman ang ating tatalakayin at ito ay napapanahon dahil sa mahal ng bilihin, maraming gastusin, kailangan ang
pagbabudget. At meron tayong bisita ngayon ka Porpis, no? Siya ay nagmula sa Land Bank of the Philippines dito sa lungsod ng Puerto Princesa at magpapakilala po siya sa atin. Magandang araw, ma'am. Magandang araw din naman, sir. Magandang araw mga ka-4Ps. Ako nga pala si Marvin A. Buscato from Land Bank of the Philippines, Rizal Branch, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan. At ma'am, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Ito ay napapanahon, no? At ang usapin natin ay tungkol sa digital financial literacy. Ika nga, kailangang ipanalo ang kinabukasan. Ayan. So, mahalaga itong paksang ito kasi habang tumatakbo ang panahon, nag-i-evolve din, di ba? Yung dapat kaalaman ng ating mga beneficiary pagdating sa mga elektronikong paggamit, no? Sa usaping pinansyal. Ayan. So, ano po yung tinatawag nating digital literacy? Ang digital literacy, ito po ay ang tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na ligtas na makagamit ng tamang impormasyon at kasanayang gamit sa mga makabagong teknolohiya o internet o mga bagay na digital para sila ay matuto, malibang, mabuhay o makapagtrabaho. Wow. So, kalimitan dito, ano yung mga beneficiary natin, ma'am? Halos lahat meron ng meron ng cellphone at marunong nang gumamit ng mga gadgets, no? So, ang kagandahan nito, napapakinabangan yung natutunan nila at napapractice nila yung tinatawag natin digital. Okay? So, paano naman natin matatawag na digital wise ang isang beneficiary o isang tao? Matatawag kang digital wise kung ikaw ay una, nakakagamit ka o nakakasabay sa mga social media and nakakagamit ka ng mga digital banking applications. Opo. Pangalawa, meron kang kaalaman na matukoy kung meron mga kaduda-duda sa mga ating nababasa sa internet. Pangatlo, meron kang smartphone o computer na merong internet o data upang malaya mong magamit yung mga online applications. At ikaapat ay sumusunod ka sa tamang gawi online or yung tinatawag natin na netiquette. Wow. Ayan. So, talaga kailangan maging digital wise, ano? So, dapat yung mga nabanggit mo ay maisaalang-alang yun ng ang taong gagamit, no? Yes Para naman, marami rin kasi yung mga manluloko, di ba, ma'am? Ayan. Tama po yun. So, ano naman po yung tinatawag nating digital financial literacy? Ang digital financial literacy naman po ay tumutukoy sa kaalaman o kasanayan ng isang tao patungkol sa pinansyal. So, dito po papasok yung ating pagbabudget, pag-iimpok, pati po ang investment ay papasok din dito. Ayan. So, nabanggit mo po kanina yung pagbabudget, ano? Ayan. Ito po talaga yung kailangan na ngayon ng mga beneficiary natin sa Pantawid Pamilya. Pagbabudget, pag-iipon, pag-iimpok. Dati ng traditional na pag-iimpok lang tayo. Gamit pulbo, alkansya, Meron ding pagbabangko, kaya lang hindi siya parang pagbabangko, encouragement noon, magbangko ka para mas safe yung pera mo. Pero parang ang nangyayari dahil sa hindi naman diretso yung kinikita nila, halimbawa meron silang hindi naman sapat ang kanilang pera, minsan parang sa umpisa lang, di ba? Hindi siya nagtutuloy. Unlike dun sa mga negosyante talaga na everyday, weekly, monthly merong na ilalagay na pera doon sa kanilang account. Ayun ma'am, nabanggit natin yung account na tinatawag. So, ako kasi meron din naman akong account sa bangko kasi yung aking sweldo ay dumadaan sa ATM, no? So, and land bank din yon. So, may transaction account ako. Ayan. So, ano naman po yung tatawag nating transaction account at bakit mahalaga ang pagkakaroon ng transaction account? Ang transaction account ay isang deposit account o electronic money or electronic wallet na ipinapatupad ng isang bangko na maaaring gamitin upang makapag-impok ng pera, makapagpadala ng pera,
makapagbayad ng mga bilihin o gamit lamang yung cash card Yeah. na gamit ng ating mga ka-4Ps sa ngayon. And makatanggap ng pera mula sa iba't ibang pinagmula naman. Ayan. At nag-level up na ang ATM card nila, 'di ba? Dati yung lang, ngayon kasi may na siya parang may maliit na siyang kulay gold doon. Ang tawag natin doon, ma'am? EMB chip. Yun, EMB chip. Para magamit kapag may laman yun, pwede ring magamit pag sila'y namimili. Yes po. Tinatawag natin siyang cashless transaction po. Wow. Pwede na po nilang itap Mhm. lamang gamit yung card. Mhm. Kung sila ay meron mga bibilihin sa mall or kung saang establishment man ang meron. Pero kailangan may nag-accept. lamang pera. Yes, sa mahalaga po ay may laman talaga. Baka akala nila pag walang laman, pwede nila. Oo. So, mas liwanag yun, ma'am. Dapat merong balance doon sa loob. Nakalagay para mabayaran yung mang biniling grocery items dyan pwede na sa mall. Di ba? Yes po. Ayan. So, ano naman po yung mga halimbawa ng digital banking applications or electronic money? So, ang isa po sa halimbawa ay yung sa Land Bank, Po. yung Land Bank Piso or GCash po na kadalasang gamit na po ng ating mga ka-4Ps yan malamang. And yung Paymaya po ay isa rin doon sa mga digital or electronic money po na ginagamit sa panahon ngayon. So, bakit nga po ba mahalaga yun sa transaction account? Ang kahalagahan nito is unang-una, nakakasiguro po tayo na secured po yung ating pera o ipon. Kadalasan po kasi sa ating mga ka-4Ps ay nahihiya pong magbangko. Kadalasan ay tinatago sa kanilang mga bahay, ang kanilang mga kapirahan, ang kanilang mga munting ipon. Ayaw ibangko kasi hindi naman ganun kalaki. Yeah. So, nagiging secure sa pagdating sa bank dahil kadalasan nagkakaroon tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari. Tulad ng maaari kasing wag naman magkaroon ng sunog, Yeah. madadama yung pera, or kadalasan sa pag-iimpok nila sa loob ng bahay ay kinakain ito ng mga anay. Anay. Yes. Marami na rin kaming na-encounter na nagpapalit ng Nagpapalit ng pera, pera. at dahil nakain ng anay, nabasa, nabaha, or... So, ayun, isa yun sa kahalagahan ng pagkakaroon ng transaction account. And mas madali rin nila itong malalagyan at mawi-withdrawhan ng pera. And maliban doon, maaari rin itong kumita ng interest. Hindi man ganun kalakihan, pero meron silang kaunting interest sa pag-iipon nila sa bangko. And mas mabilis din nilang ma-access yung kanilang mga pinansyal online. Kasi makikita na rin nila doon yung kanilang mga transactions. At magagamit din nila itong pambayad ng bills. Wow. Ang kagandahan din pa dito ay pwede rin sila makapagpadala gamit lamang yung kanilang mga online application. Ayan, kaya online application, yung mga beneficiary namin, alam na nila pag may pumasok ng pera Kaya, pagsapit after ng 2 buwan, tapos next succeeding month, nag-application na sila. So, nalalaman nila may laman na. So, ang kagandahan, ma'am, kapag itong kagandahan nito, gagaya na nabanggit mo, yung naiiwasan nga naman, yung may ipon ka, tinago mo sa ilalim ng aparador or sa mga damitan mo, pero nung kinain ng anay yung damit mo, kasama yung pera mo. Yes. Tama? Yes, At bukod doon, yun nga, minsan, lalo na kapag ang mga bahay ay nasa coastal areas, prone sa sunog, sa mga tawag dito, disaster. So nakakalimutan na may naipon ka palang pera doon. Tapos tatakbo ka kasi siyempre kailangan iligtas mo yung sarili mo. So yung pera mo hindi mo na nasi-save, di ba? For safety and then for the security din ng kapirahan. At yun din isa mga in-encourage. Isa rin sa mga in-encourage natin sa beneficiaryo na matutong mag-impok sa pamagitan ng pagbabangko. Kasi maliit man ang interest. Kasi ang liit lang kasi ng interest. Pero ang sabi nga natin, lahat naman nag-uumpisa sa maliit Maliit man yan pag pinagsama-sama, dadami din. Di po ba? Yes, Ayan. So kaya mga ka-4Ps, dapat sikapin natin talaga magkaroon ng account sa bangko. Bukod doon sa meron na kayong
ATM na ginagamit, yung AMB card, sa nagwi-withdraw tayo, dapat meron din talaga tayong sariling account na sa atin lang. Kasi sa Pantawid Pamilya ay napaka-private ng card na yan. No? Hindi siya automatically, pag nawala, pwedeng palitan ka agad. Hindi siya katulad ng regular transaction ng client ng bangko na anytime pwedeng mag-process ng pagpapalit ng ATM, di ba, ma'am? Okay. So sa usapin naman ng pera, palaguin sa pamagitan ng pagbabangko. Di ba, ma'am? Tama Ayan. po, tama. So, nabanggit nga natin yung electronic money kanina, di ba? Yung sinabi, natukoy mo nga. Yung GCash, meron ng mga account sa GCash. Yung Paymaya. Actually, ako wala pang Paymaya eh. Ano pa lang, GCash pa lang. So, sa GCash kasi pwede na rin makapag-transact diretso sa pag nagpa-fund transfer. Ayan. So, ano naman po yung mga dapat gawin kapag ikaw ay nabiktima ng fraud at scam? Actually, maraming nang i-scam sa panahon ngayon. Marami ring mga manluloko at talagang hindi nawawala. So, ano naman po yung maaari nilang gawin if ever na sila ay mabiktima ng fraud or scam? Kung dumating man po yung time na maka-encounter kayo ng problema, kadalasan po ay tumatawag yung mga scammers natin sa phone. So, maging maingat lamang po tayo sa pagbibigay ng ating mga personal details po pagdating sa ating mga account. Ano man pong financial institution o bangko dito sa Pilipinas ay hindi po manghihingi ng inyong mga details. Lalo pagdating po sa inyong mga passwords po or yung tinatawag nating one-time PIN. Kadalasan po ay merong isisend na one-time PIN sa ating pong mga cellphone. Yun po ay hindi dapat ibinibigay kung kani-kanino. Sapagkat kapag yun po ay naibigay ninyo, nagkakaroon po sila ng fully access sa inyo pong mga online banking. Yes po. At saka kung sakali man po na meron pong tumawag sa inyo at nagpapakilala na siya ay mula sa ganitong kumpanya, alalahanin niyo pong mabuti or tandaan niyo po kung ano po yung binanggit nilang kumpanya at pangalan po. Ano man pong detalye ang kanilang ibinanggit ay maaari pong makatulong para po sa pag-sampa natin ng complaint sa kanila po. And kung maaari lamang po ay pwede rin po kayo magreklamo sa Security and Exchange Commission po at iulat po sa mga enforcement. Kadalasan yung iba po ay nagre-report sa NBI. Yeah. Yes po, or pwede rin po sa PNP. Sa PNP. Yes. Pinakamalapit PNP, Yes po. So, marami nang nagiging biktima niyan, ma'am. Actually, nababasa naman natin, nakikita rin naman natin sa Facebook yung mga pangyayaring nagaganap pagdating sa fraud, no? And sabi nga natin, gaya ng nabanggit nyo kanina, dapat talaga gamitin ang pagiging wais din. Hindi lang sa pagbabangko, kundi para hindi tayo maloko ng kapwa-tao natin na ang interest ay makuha yung inyong mga pinansyal na, siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, marami rin pangangailangan yung kapwa mo tao. So, marami yung mga gumagawa ng mga bagay na alam din nila ikapapahamak nila, pero because of money na kailangan din nila, because of their needs, no? Sa pangangailangan nila na siguro nga importante din. Pero siyempre, tayo naman na tayo mismo yung nag-iipon, tayo mismo yung gustong mag-secure yung ating mga usaping pinansyal o mga kapirahan natin, dapat mabigyan natin ito ng kahalagahan at tamang mailigtas din natin ito. Tama? Opo. Okay. So ma'am, sabi nga natin, ipanalo ang kinabukasan. Alam natin na sa mga pera natin, kung anong pinagsisikapan natin ngayon. Kaya nga yung mga beneficiary natin, halos todo kayo din naman talaga sila. Nagtatrabaho, halos nagpupuyat, nagpapagod para kumita. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa mga biglaang pangangailangan. Kagaya ng for hospitalization, pag sila naging biktima ng sunog, biktima ng mga disaster, iba't ibang disaster, no? So, mayroon silang maaasahan. So, ang kagandahan lang nito, kaya ito'y isinusulong din ng Department of Social Welfare and Development
at ng Pantawid Pamilyang Pilipino program para masigurado rin na ang kinabukasan ng bawat beneficiaryo ay mas maganda yung kanyang patutunguhan. So ma'am, meron ka po bang mga nais sabihin sa ating mga mahal na beneficiaryo para po mas maliwanagan nila kung anong kahalagahan na ating tinalakay ngayong araw? Para po sa ating mga ka-4Ps, lagi po nating alalahanin yung kahalagahan po ng pagbabudget at pag-iimpok. Sa pagbabudget po natin, kailangan nating matiyak na ang ating pong gagastusan ng ating pong mga kinikita ay yung mga pangunahing pangangailangan lamang. Kung hindi naman ganun ka-importante yung isang bagay, baka naman maaari siyang palipasin muna. Yes. Unahin muna natin kung ano yung mga needs ng ating pamilya tulad lamang ng sa pagkain at kung ano pa po yung mas dapat nating unahin. Ang pangalawa, alalahanin din natin na magkaroon tayo ng motivation para mag-ipon. Mag-ipon para sa panahon ng sakuna o emergency ay meron tayong makukunan. Sabi nga nila sa kasabihan na kung meron kang itinanim ay meron kang aanihin. So, dapat po nating alalahanin na kapag tayo po ay nakatanggap na ng ating kita, unahin po nating ibawas yung ating ipon. Ang nangyayari kasi sa atin po mga Pilipino ay nauuna po pag nandiyan na ang sahod, nauuna ang gastos bago ang ipon. Ang tama pong gawin is, ang ating kita, less ang ating ipon, equals yung ating gastos. Yeah. Para po magkaroon kayo ng specific amount, kung hindi man amount ay percentage ng inyong kinikita upang itabi ito para sa pang emergency cases. Yes. Yan po. Kaya nga sabi natin, dapat ang isang tao, meron din siyang pagpaplano para sa kanyang pagbabudget. Ano ma'am? So, para sa kanyang pag-iipon. Kasi nga gaya po ng sinabi ninyo kanina, dapat isinasantabi yung pangangailangan kumpara doon sa sinasantabi yung hindi kailangan. Dapat ang bigyan ng pansin yung pangangailangan lang muna. Kung ano yung mga prioridad. Siyempre, unang-una pagkain, ano pa, yung mga talagang ginagamit sa edukasyon ng mga anak, kalusugan, no, importante yon. So ngayon, sabi nga natin, paano natin ipapanalo ang kinabukasan? Kung sa kinabukasan ay iyon pa rin yung tinatakbo ng buhay natin. So, ang kagandahan lang ng digital financial literacy, binibigyan natin ng kahalagahan, ng importansya ang usapin sa pinansyal. Kasi sa buhay natin ngayon, sa kinalalagyan natin at tinatakbo ng mundo natin, no? Nabubuhay tayo nang dahil sa pinansyal. Kasi siya yung una nating kailangan, di po ba? Yung iba nga sabi nila, di bali nang wala akong pera, basta masaya ako. Pero ako kasi, hindi ako masaya pag wala akong pera, ma'am. Di po ba? So, yun. So, kaya yun, sa binigyan daan natin ang financial digital literacy para sa bagong kaparaanan ng pag-iimpok ng ating salapi. At sana ito ay hindi lamang dito na napakinggan, kundi mas okay na masubukan, maisagawa para naman maipanalo talaga natin ang kinabukasan. So, isinasaalang-alang nito ang mga bagay na hindi lamang sa pag-unlad ng sarili, sa usapin ng financial, kundi sa pag-unlad ng pamilya para sa kinabukasan. Ayan. So, actually, ma'am, ito ano pa lang to, pahapyaw pa lang natin. Kung usaping financial, napakalawak at siguro sa mga susunod na panahon, mag-iimbita uli kami ng mula sa Land Bank of the Philippines para doon sa mas malalalim pang mga paksa na may kinalaman sa pinansyal, no? But anyway, thank you so much, ma'am, in behalf of Ma'am Joy Badenas, na siya lagi naming kapartner pagdating sa mga usaping ganito at talaga namang the Land Bank of the Philippines is very supportive pagdating sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Maraming salamat, ma'am, sa pagpapa-unlock. Sana po next time magkita ulit tayo sa ganitong paraan at welcome po kayo lagi.
Sana kami welcome din sa inyo lagi. Ayan. Of course, sir. Pwede na po magpaalam, ma'am. Apo, Ayan. maraming salamat din, Sir Hector, sa anyayas po sa akin sa araw na ito. Sa ating po mga ka-4Ps, kung kayo po ay merong katanungan pagdating sa inyong mga account, huwag po kayong mahiyang lumapit sa anuman pong land bank branches na malapit sa inyo. Kami po, ang mga land bankers, ay willing po na i-assist kayo sa anuman pong pangailangan ninyo pagdating sa financial. Hindi lang po kami nagpapautang ha, personal. Pero Oo ano nga. man po ang pwede naming ma-advise pagdating sa inyong financials na kailangan, ay willing po kaming mag-assist. Pagdating po sa account opening, kayo po ay welcome na mag-open sa amin pong branch dito sa Puerto Princesa. Magdala lamang po kayo ng inyong mga valid IDs upang kayo po ay makapag-open ng account. Ayan. Thank you so much po, Thank you po. at magandang araw. Isang magandang araw sa lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ang sulok man ng lalawigan ng Palawan. Tunghayan natin ang isang kwento ng inspirasyon. Kwento ng pagsisikap at kwento ng pagpupunyagi na sa kabila ng mga hadlang ay nagawang maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Isa sa larawan sa kwentong ito, ang pagpupursigi na dugtungan ang pangarap na naudlot. Sa huli, siya ay nagtagumpay. Halina at ating bigyang pansin ang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran ng isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya na si Ginang Tessie Daculan na mula sa Barangay Mandaragat, Lungsod ng Puerto Princesa. Dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Isang magandang araw po sa lahat ng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa lalawigan ng Palawan at sa buong Pilipinas. Andito na naman po tayo ngayon para sa kwento ng tagumpay, isang araw na kung saan ay ating tatalakayin ang karanasan, inspirasyon at pagpapahalaga sa edukasyon. At ngayon po ay meron tayong isang panauhin, siya po ay isang benepisyaryo na mula sa Barangay Mandaragat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At magpapakilala po siya sa atin ngayon. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw, sir. Ako po pala si Tessie Divio ng Barangay Mandaragat, 40 years old, and ang kasalukuyan po akong nagtatrabaho ngayon sa DepEd as Local School Board or LSB po. Ayan. So, si Tessie Daculan ay isang benepisyaryo mula sa Barangay Mandaragat na kung saan siya ay narehistro noong taong 2011. Tama po ba ako? Opo, sir. Ayan. So, nasa halos 10 taon na rin ang pagiging benepisyaryo mo. Opo. So, sa kabila ng pagiging benepisyaryo, at ilan nga ang anak mo, Tessie? 4 po. 4 na anak. Kailan ka ba nahinto ng pag-aaral? 2003 po. 2003. So, 4th year college ka Opo, irregular nung ikay 4th year po. Okay. Ano yung paaralan mo? Palawan State University po. Okay, Palawan State University. So, pareho tayo ng paaralan. Ano? So, tanong ko lang, no? Ano ba yung naging inspirasyon mo o ano ba yung nagbigay ng inspirasyon sa'yo para yung naudlot na pag-aaral mo sa kolehiyo ay kailangan mo ipagpatuloy? Dahil po sa mga anak ko po, kasi lumalaki na po sila, kailangan kong sagutin yung mga kailangan nilang, yung mga tanong po nila, kailangan kong sagutin. So kung hindi po ako magtatapos, parang nahihiya naman po ako sa sarili ko, wala akong maisagot sa mga anak ko. Very good. So, mabuti naman nagkasundo kayo ng asawa mo na sa plano mo na yan. Sa totoo lang, sir, siya po yung nagkumbinsi sa akin na mag-aral ulit. Very good. Kasi ngayon, sa usapin kasi ng pagtatrabaho, lalo na yung mga babae, katulad mo, no? Apo. So, mas hinahanap at may mas malaking potensyal para makapaghanap ng trabaho, makatagpo ng trabaho. At syempre, sayang nga naman dahil naumpisahan mo na, so kailangan mo nang tapusin. Although nasa loob ng ilang taon bago ka nag-aral uli? 12 years po. 12 years. So, ibig sabihin, bago ka naging estudyante, ilan na ang anak mo?
Ano po, 4 na po. 4 na. So, malaking tulong din yon dahil ang iyong mga anak ay malalaki na bago ka nagpatuloy. Pero ang tanong, paano mo nahahati ang iyong oras sa iyong pamilya at sa iyong pag-aaral? Ang ano ko po, sir, time management lang po. Yung gigising ako ng maaga para magluto, mag-asikaso sa kanila. Then, pag nasa school na po sila, yung bago pa ako papasok sa school, kukuha po ako ng schedule na mag-fit doon sa maasikaso ko po sila bago yun sa akin. Okay. So, napakahirap kasi ng kalagayan mo. Nag-aaral ka, nag-aaral din ang mga anak mo. So, supposed to be, sa morning, gagawin mo, mag-aasikaso ka sa kanila, and then yung asawa mo naman, nagtatrabaho. Ang naging challenge dito is sabay-sabay kayong aalis ng bahay dahil papasok din yung mga anak mo. Pag-uwi sa tanghali, umuwi pa ba kayo sa tanghali or may mga baon na kayo, kanya-kanyang baon na? May ano na, sir, may mga baon na kami lahat. Bali, wala nang uwi ng tanghali, diretso na hanggang hapon po. Okay. So dahil nag-aaral ka, nag-aaral ang mga anak mo, possible na merong challenge doon sa tinatawag nating hindi nagkakasya ang financial needs ninyo. Lalo na may mga bayarin ka sa eskwelahan, pamasahe, pagkain, at kung ano-ano pa. Ngayon, yung mga anak mo, may mga project din na dapat din nilang ma-accomplish. At ikaw meron din. Paano naman yung paraan na ginagawa ninyong mag-asawa or ng asawa mo para mapunan yung pangangailangan mo sa eskwelahan? Ay, yung sa amin, sir, is ako sa school is nagluluto po ako, sir. Wow. Plastic ko yan siya, sir. Binibenta ko sa mga classmate ko. Tapos pag may activity kami sa school, nagtitinda rin po kami. Tapos yung sa bahay namin, sir, namamasada yung asawa ko. Meron pa po kami, nag-aalaga po kami ng baboy. Para po pag malapit na yung exam ko, yun yung kakatayin namin pambenta po. Pambenta at Pambayad. pangbayad sa tuition fee or bayarin sa maskwelahan. Paano mo naman napapangatawanan ang pagiging ina mo sa mga anak mo, pagiging asawa mo sa kabila ng pag-aaral mo na busy kang gumawa ng lesson plan, busy ka sa preparation and demonstration, and syempre pag may mga exam, talagang kailangan sunog kilay din talaga kasi goal mo ang graduate. Opo, yun nga, sir, yung ano lang talaga, time management lang po. Tapos, ano lang po, yung respect lang po kung ano yung mga kailangan naming gawin, intindihan lang po, yung understanding lang po. Very May good. kanya-kanya kaming task, yung kuya niya ay magtuturo doon sa maliit. Opo, kasi may high school na ako, siya yung magtuturo sa elementary po. Yung mga Very high good. school naman po, yun na po yung tututukan. Yung sa'yo, sa part mo naman. So, talaga, ang ganda rin, time management, tapos may tasking. And sa'yo, multitasking na rin talaga yung ginagawa mo. Okay, tanongin kita, Tessie, ano ba yung pinakamatayog mong pangarap sa buhay? Ano lang, sir, makatapos lang po sila lahat ng pag-aaral. Yun lang po. And then, alam ko yung pinagdaanan mo sa licensure examination for teachers na nandito yung nabigo ka pero hindi ka sumuko. Paano mo napanatili ang paniniwala mo na balang araw magtatagumpay ka? Ang ibang examinees ay nawawalan sila ng pag-asa once na sila ay minsan nag-failure doon sa kanilang inaasahan. Ano lang, sir, sa akin po kasi yung pananaw ko, isang halimbawa rin po kasi, sir, yung sa pamilya ko, nandyan yung suporta nila. Nag-failed man po ako, hindi nila ako denown na sabing, ay, hindi mo yan kaya. Pero nandyan po sila, kaya mo yan, may another chance pa. Sabi nila, hanggat hindi mo pa nasusungkit yung lisensya mo, try and try lang. Yun lang, So yun, sir. wag titigil, wag Opo. susuko. Kasi pag sumuko ka, ikaw yung talo. Talo talaga, Tama? sir. Tama, Ayan. sir. So, ang pinakamagandang challenge doon, alam rin kasi natin na kakayanin naman natin. Opo. Tiyaga lang. And sabi nga natin, in God's perfect timing, na talagang kapag pinagkaloob niya, darating at darating, talagang mapapasayo din. Opo, sir. Ayan. So, naniwala ka na si Lord na andyan naman. Maari Opo, yung mga sir. naging failure mo sa
pag-take ng board exam ay maaring sinusubok niya rin yung katatagan natin. Opo. Pero now, license ka na ipagkaloob niya na yung hinangad mo. Opo, sir. Ayan. So, ngayon, Tessie, ano naman yung pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay na minsan sa akala mo na tipong hindi ka na makakasurvive pero nagawa mo? Bukod doon sa licensure examination for teachers na nag-failure ka ng ilang beses, pero sa buhay mo o sa tinatawag na kalagayan ng buhay mo ngayon, ano yung pinakamabigat na pagsubok na naranasan mo? Siguro, sir, na nararanasan ko ngayon. Pero alam ko, bibigay sa akin ng Lord yung solusyon sa problema ko ngayon. Yan lang po. Okay, alam naman natin na lahat may pinagdadaanan. Lahat tayo sa buhay merong tinatawag na trials, obstacles, challenges. Pero sabi nga natin, kailangan maging matatag. Yes, sir. Kailangan, pinagdadaanan din natin talaga lahat ng yon. Kasi dahil sa mga pagsubok na yan, nakita natin yung sarili natin na ito pala ako, kaya ko palang harapin yung lahat ng pagsubok na pwedeng dumating sa atin. At naniniwala naman tayo, Tessie, na hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ni Lord na hindi natin kaya. So, ayun, nakita ko naman ang iyong katatagan at nakita ko rin naman sa aura mo ngayon, masayang-masaya ka kasi merong isang hinahangad mo sa buhay na nagtagumpay ka. At alam din natin na ito ay iniaalay mo sa mga mahal mo sa buhay. At talagang ginawa mo rin naman ang lahat ng ito para sa kanila. Ayan. So, sa tagal naman ng naging member mo sa programang Pantawid, ano naman yung natutunan mo? Ano naman yung naging handog sa'yo ng programa? Yung natutunan ko, sir, na marami, sir, yung tungkol sa pagsino, pag-alaga sa mga anak, marami po. So, dahil ang apat ang anak mo, ang pagiging responsableng magulang ay nagawa mo rin naman. Opo. And of course, alam ko na yung pangarap mo, binuo mo para naman sa darating na panahon, may pagmamalaki ka nila. Yes, At sir. may pagmamalaki mo rin yung pamilya mo. Kasi napag-aral mo sila, pinagtapos mo sila, ginawa mo yung lahat na hiniling nila. So, ganun talaga siguro yung pagiging magulang. Opo. No? But anyway, sige. Sa huling, ano ba yung maipapayo mo sa mga kapwa mo benepisyaryo na nagnanais din na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral? Naudlot nga lang ito kasi may mga may mga bagay na kailangang i-considered, no? Nag-asawa, kasi yung pag-aasawa is a choice, it's a choice, no? Na talaga namang ito rin naman ay pinili ninyo at ito yung desisyon. Pero ano ba yung maipagkakaloob mo sa kanilang payo para sila ay ma-inspire din na to continue ng kanilang pag-aaral? Okay, para po sa mga katulad kong magulang na or nanay na, wag po tayong tumigil sa ating pangarap. Kung nakapaghinto po tayo ng halimbawa po sa elementary or high school, meron po tayong mga ALS na pwede po tayong magpatuloy sa ating pag-aaral para po makatungtong tayo ng kolehiyo. Hindi po hadlang yung kahirapan po sa pag-abot ng ating mga pangarap. Yun lang po. Ayan. So, isa sa tinatawag nating inspirasyon ng tagumpay, yung nakamit mo ngayon. Actually, maraming nanay o maraming ina ang naghahangad na sila'y makapagtapos din ng pag-aaral. Pero nga dahil sa tinatawag nating mga hadlang katulad ng kakulangan sa pinansyal at minsan talagang dahil din sa pag-aasikaso sa mga anak, mas ginagampanan yung pagiging ina. Pero sana maging inspirasyon din sa inyo ang kagaya ng ginawa ni Tessie na sa kabila ng kanyang pagiging nanay, sa kabila ng pagiging abala niya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak, ay nagawa niyang hatiin ang kanyang panahon sa pag-aaral sapagkat nais niyang mabigyan ng katuparan yung kanyang pangarap, yung kanyang matayog na pangarap. Ayan. So, maraming salamat, Thank you, sir. Tessie, sa magandang inspirasyon, sa isang makahulugang karanasan na yung pinagkaloob sa amin.
Sa ngalan ng Department of Social Welfare and Development at sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kami ay sumasaludo at ikinararangal ka namin Salamat, sir. dahil ikaw ay nagtagumpay sa iyong hangarin at ngayon ay isa ka ng ganap na guro. Congratulations Thank you, and sir. good luck sa journey mo as a teacher. Sana nga ang balang araw maging principal ka. Ay, thank you, sir. Sana Okay, di- maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Tunay ngang kapag may pangarap at plano, sa kalaunan ay natutupad sa tulong ng iyong mga paniniwala na kaya mo ang lahat. Bukod sa pagtitiwala sa puong may kapal. Ang hindi pagsuko sa laban, ang kapalit ay tagumpay. At gaya ng isang halaman na patuloy na umuusbong, ito ay patuloy na lumalago dahil sa kalinga at pagmamahal. Gawing inspirasyon ang lahat ng karanasan na nakapaloob sa iyong kasaysayan, sapagkat ito ang magsasalarawan ng iyong kahapon na siyang naging kasangkapan mo sa pagharap mo para sa magandang kinabukasan. Tanawin ang sinag ng araw na may dalang pag-asa at sa sarili mo mismo, alam mong ikaw ay lumalago. Maraming salamat, Ginang Tessie Dakulan, sa pagbabahagi ng isang magandang kwento ng buhay na puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli, ito si Hector sa Petraniscaba, dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Ikinagagalak po natin na makabalik sa paglilingkod po dito po sa ating EFDS or Electronic Family Development Session at nasa bahagi po tayo ng atin pong spiritual insight patungkol po sa ating tinalakay na paksa. Napakinggan po natin kanina ang digital financial literacy at syempre kasama po natin ang ating partner Ma'am Lani. Kamusta Magandang po araw kayo? sa iyo, Pastor. Yes, opo. At magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa ating EFDS. Yes, opo. Kinagagalak po natin na kayo'y mapaglingkuran muli sa mahaba-habang panahon, Ma'am Lani. Matagal tayong nawala sa ere, Pastor. Yes, opo. At sa dahilan ng pangangailangan, sa request po ninyo mga ka-4Ps, narito at kami handa at magbabalik upang paglingkuran po kayo diyan po sa inyong mga tahanan, saan mang lugar, saan mang sulok ng ating lalawigan, ng ating rehiyon at gayon din ng buong bansa. Ma'am Lani, ang tinalakay po natin at napakinggan ay digital financial literacy. Ito po ay patungkol sa ano, Ma'am Lani? Sa pagtitipid at sa pag-iimpok. Yes, opo, parang palaging binabanggit po ng ating mga resource person na kinakailangan po tayong maging wais, ano ma'am? Maging maalam po tayo, matalino sa atin pong paggastos ng mga salapi. Lalo na yung ating natatanggap Oo, buhat yung sa ating pamahalaan, di ba? benepisyo na natatanggap sa kanilang financial assistance. Opo. Sa world point of view, Ma'am Lani, binabanggit po na meron pong isinasuggest sila na principle kung pag-uusapan paggastos. Paggastos. Oo. Hindi lang yung paggastos, Pastor, yung pag pinag-usapan natin yung financial, ano ba yung mga porsyento dapat na pupuntahan ng ating mga kinikita. Yes. Ang sabi dyan ay 50% ay sa pangangailangan. Opo. Ang 30% dun sa mga gusto, yung gusto mong bilhin, Opo. yan. At ang 20% naman ay sa pag-iipon. Yes. Binabanggit po rito yung prinsipyo patungkol po sa paggastos, Ma'am Lani, na isinadjust sa atin is 50, 30, and 20. Total ng 100 yan, ano? Yung 50 mga ka-4Ps ay, ito yung pangangailangan, binanggit ni Ma'am Lani. At ano, Ma'am Lani, ang naroon napapaloob sa mga Siyempre, pangangailangan? Pastor, yung pangangailangan, unang-una dyan, yung ating mga babayaran, ng mga kuryente, tubig. Opo. At Napakahalaga yun, Ma'am, kasi Oo. may surcharge yun eh. Pag lumampas pa, may babayarang mas yun nga, dadagdagan. Opo. Kaya dapat ay bago pa dumating yung due date, bayaran na. Yes, Yun. opo.
At binabanggit din yung 30%. Ano naman kaya ito para sa kanila? Ito yung mga gusto mo magkaroon. Halimbawa ay yung hindi naman kasing kailangan talaga. Pero gusto mo lang magkaroon Oo, ka nun. ito ay sa mga kwan ito, sa mga western country itong principle na ito Kaya mamaya magsasuggest kami kung ano naman yung sa atin, ma'am. Okay? At doon sa mga ones, kasama na dito, Ma'am Lani, yung mga travel. Oo. Di ba yung mga biyahe? Pinoprograma yun, Pastor. Kaya dapat yun ay nakasali doon sa ating listahan. Yeah, opo. At dito rin sa mga ones na ito, siyempre yung mga extra na kain-kain kung gusto, 'di ba? Pag mayroong mga handaan. Delivery ba? Yes, mga delivery o kaya yung mga event sa bahay, may birthday or kung anong selebrasyon, naroon 'yon. Pero kung hindi tayo mag-celebrate, makaka-survive naman tayo, di ba? Pwede naman, Pastor. Pero syempre, iba yung nagse-celebrate daw Inaalaala natin yung mga mahalagang petsa ng ating pamilya. Ang kasunod po yung savings, pag-iimpok. 20% daw, ma'am? Anong ibig sabihin nito? Eh di, kung sa 100, eh di 20 pesos yung iyong savings. Tama po. At naalaala nyo mga ka-4Ps na ang ipinopromote nung tayo yung mga bata pa, kayong mga magulang, ay yung pag-aalkansya. Pero parang wala nang nag-aalkansya ngayon, Pastor. Naku, nasa ATM card na, ma'am, hindi na yung savings kasi pwede mo siyang withdraw. Yung alkansya, Pastor, hindi mo talaga pwedeng kuhanin kasi kailangan mo babasagin muna yung alkansya mo bago makuha yung iyong pera. Binabanggit din kanina nung atin pong mga city links ng mga host, si Sir Hector, si Ma'am Lisa, yung patungkol po sa kanilang savings na nasa properties. Yung isa pa rin yung di ba maganda rin yung kung merong mga opportunities, mga ka-4Ps na ganon, sapagkat hindi po siya na bumababa ang value. Tumataas pa yun Tumataas pa ng lalo. Pero binabanggit din po ng world, ang suggestion po nila is save first and spend last. Pero anong nangyayari, Pastor? Baligtad yata. Opo. Parang spend first and save the last. Kaya nga kakaperangkot na kusing na lang yung mga... Kasi yung tira-tira na lang yung savings. ang naipapasok doon sa mga alkansiya. Now, sa Biblia, meron po sapagkat spiritual insights po ito patungkol po sa ating partnership kasama ng ating Panginoon. Anong binabanggit po, Ma'am Lani? Sabi niya, Pastor, seek ye first the kingdom of God. Yes. Yung principle na natin dito. May mathematic, yan, Pastor? Yes, yung para mas madaling tandaan. M633 ang code. O mga ka-4Ps, M633. Matthew 6:33. Madaling tandaan, ano? Ang sabi po roon ay unahin po muna natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay, mga pangailangan natin, ma'am, ay idadagdag. Opo. Kilalanin po natin mga ka-4Ps ang ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbigay ng lahat ng bagay. So, ang binabanggit po dyan is God is my senior partner in financial management. Yung ating financial literacy. So, napakahalaga nito, Ma'am Lani. Ang pangalawa po rito, ayan, yung... my spouse is my equal financial partner. Ibig sabihin nito, Pastor, yung asawa mo ang siyang iyong pangunahing katuwang. Yes, opo. At dapat alam, Ma'am Lani, nung partner mo, nung wife or husband, kung ano yung bibilhin. Tsaka pinag-uusapan yun, Pastor. Ano ba yung kailangan nating bibilhin dito? Na priority. May listahan. May listahan, opo. May listahan si Mrs. Ano ba talaga yung kailangan dyan? Hindi yung, ay gusto to ni Mrs. sige na lang. Opo. Bibilhin. Pero ngayon, ma'am, ang pangunahing pangangailangan, mga bayarin sa eskwela. Oo, di ba? Mayroong mga bayarin, lalo na yung mga nasa private school. Opo, yung mga bayarin sa eskwela. At siyempre, yung may mga obligasyon sa hospital. Yes. Opo, talaga naman, ano? So, lahat po ng mga bagay na bibilhin, pinag-uusapan po ng mag-asawa. Hindi lamang nagde-decide out. Meron nag-offer, halimbawa, ma'am, si Mrs. na iwan sa bahay, special offer ito. Sunggab ka agad. Sunggaban na. Kasi special offer nga eh. Pero hindi po pala dapat ganun, Pastor. Tama dapat po. ay pinag-uusapan ng mag-asawa.
Yes, binabanggit din mga ka-4Ps yung meron tayong dapat ay kaisipan na huwag mangutang o kaya ay May plano ka, kung may, siyempre hindi mo na iwasan ng utang ka, dapat may plano ka kung paano mo siya mababayaran. Correct. Tama po. Dapat ay meron tayong plano kung paano babayaran. Pero binabanggit ng Bible, Ma'am Lani, Sabi niyan sa Romans 13:8, owe no man anything except to love one another. Dapat wag daw mangungutang. Huwag tayong Ano daw ang sabi, Pastor? Except to love To one love one another. Ang another. idinidiin dito yung pag-ibig. Ganito na lang, Ma'am Lani. Pag merong mangungutang halimbawa sa inyo, huwag niyong pautangin. Bigyan niyo na Yeah. lamang. O, kasi halimbawa, pag hindi ka binayaran, masakit pa sa loob. Oo, di ba? Kagaya noong may mangungutang sa akin halimbawa, sinasabi ko kay Mrs. mangungutang daw ito, wag mo nang pautangin. Halimbawa, 5,000, ang laki 5,000. Ay available namin Mrs. 1,000 lang eh. O sige, bigay na lang namin, maghanap ka na lang ng pandagdag. At least hindi na iisipin, di ba, ma'am? Oo, kasi pag inisip mo, may utang yan. Pag nakikita mo siya, ay, may utang yan siya sa akin, hindi pa siya nagbayad. Po, ibigay na lamang. Oo. Doon naman sa pwede pang ipagpaliban na wag mangutang, Ayun wag na. Opo, magtiis na lamang sa kasunod. Pero yung iba, ma'am, may yung term na ibinubunggo. Ay, parang diba? hindi rin siya maganda, Hindi Pastor. siya Hindi rin maganda. siya maganda. Opo. So, sinasuggest po sa ating financial literacy program na ito ay dapat hindi po tayo nangungutang. Ang kasunod po dito, Ma'am Lani, However small, save consistently. Ibig sabihin, kahit na yan ay piso, talagang palagian mong gagawin na mag-iimpo ka. Hindi mo siya meron bang babasahin. Bible principle dito, Ma'am Lani? Meron, Pastor. Ang sabi dyan ay, sa Proverbs 6 verses 6 to 8, look at the ants. Ano bang ginagawa ng mga langgam? Ay di siyempre, busy sila sa tag-araw, nag-iimpok. Kaya para may makain sila sa tag-ulan. Yes. So sabi dyan, galing sa ating kinita, dapat Impok mag-impok tayo ng kahit magbigay tayo ng porsyento at hindi kasi natin alam kung ano yung kinabukasan. Yeah, tama po. So, dapat po ay tinitingnan natin kung ano yung mga emergencies ng mga pangangailangan, Ma'am Lani, ay atin pong pinaghahandaan. At ang kasunod po rito ay yung Make a budget and use it. Baka naman naglista-lista tayo ng ating budget, hindi naman natin susundin para lang masabing, ay, sabi ni Ma'am Lani at saka ni Pastor, nagawa ng budget. Nagawa nga ng budget, pero hindi naman sinunod. Pero pag nagawa tayo ng budget, dapat gamitin natin yung listahan na yon. yes, opo. So, yan po ang nais po naming ibahagi sa inyo, mga ka-4Ps, para po sa ating spiritual insights. At sa atin pong inaasahan na kapag kainuna natin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay, kilalanin natin siya, na siya yung nagbigay nito, ang lahat ng mga bagay, Ma'am Lani, ay idaragdag sa atin. Opo. Sa atin pong mga plano, atin po siyang palaging isasama sapagkat kung wala siya, wala rin tayong magagawa. Sa bahaging ito, tayo po ay manalangin, dadalangin po natin ang atin pong mga pamilya. Alam mo po, Ma'am Lani, ang matindi ngayon, no? Yung matinding init, Oo, di po ba? Pastor, grabe At ang pero umulan nung nakaraan, di po ba? Pero talagang napakainit sa Puerto Princesa ay hindi pa po ito nararanasan ng mga nakaraan. Maaring diyan sa inyo ay gayon din. O ang karanasan. Mag-ingat po tayo. Palagian po tayong uminom ng tubig at huwag tayong magbabad sa araw para hindi tayo magkasakit. Tama po. Tayo po ay yuyuko sa pananalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Kinagagalak po namin na muling makapaglingkod sa amin pong mga kababayan, lalo na po sa mga 4Ps beneficiaries. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sila ay may mga pangangailangan din. Bagaman merong kaunting kinikita at merong kaunting natatanggap, ay napaka-challenging pa rin, lalo na sa mga pangangailangan ng pamilya. Dinadalangin po namin, Panginoon, pagkalooban ng matalinong kaisipan ang amin pong mga ka-4Ps
At tulungan, Panginoong Diyos, na ang bawat pamilya ay mabuhay sang-ayon po sa kakayanang kinikita lamang at hindi sobra upang kami ay wag mabuyo. Pagpalain din ang mga hanap buhay, O Diyos, ng aming mga kababayan at ipagkaloob ang mga pangangailangan. Dinadalangin din po namin na sana po ay ipagkaloob na po ninyo na madilig ang mga pananim at makabawi ang mga tanim para makapagbunga ng sagana. Salamat, Panginoong Diyos, na patuloy na pagpapalain ang mga city link, municipal links at ang mga namumuno sa DSWD, gayon din sa amin pong Hope Channel Philippines. Pagpalain nawa, Panginoong Diyos, na ito ay madala sa mga tahanan ang mga mahalagang aral na ito. Salamat sa pagdinig ng aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa muli, pinasasalamatan po namin ang inyo pong pagsama dito po sa ating EFDS at nais po namin kayong anyayahan, mga ka-4Ps, na tunghayan sa YouTube channel Palawan Mission of SDA, Sa Facebook page ng Palawan Mission of Seventh-day Adventist, sa Family Hope Radio at gayon din Adventist World Radio Palawan. Mga Facebook pages po ito. at sa Hope Channel North Philippines. Yes, opo. Samantala sa atin pong TV channels, antabayanan po ninyo sa digital receiver channel 45, tuwing Webes yan, Ma'am Lania, para po sa Metro Manila. At sa GISA Channel 37 sa buong Pilipinas. Opo. Ako po ang inyong ka-4Ps, Pastor Ramil Rey. At Lani Flor Malabad. Kami po ay naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan. Hindi sa ating sahod nakasalalay ang ating ikauunlad sa larangan ng pananalapi, kundi kung paano natin dinidisiplina ang ating sarili sa paggamit ng wasto at maayos ang ating mga kinikita. Matuto tayong magsuri ng ating mga gastusin at kita. Dahil tayo ay nasa modernong teknolohiya sa kasalukuyan, malaki na ang pagbabago sa paraan ng pagpapaunlad at pagpapalago ng pananalapi. Atin itong subukan upang makita natin ang kagandahan at kahalagahan ng paggamit nito bilang paghahanda sa magandang bukas ng ating pamilya. Ating pagtuunan ng pansin ang mga makabagong kaalaman sa paraan ng makabagong teknolohiya. Gayong batid nating malaki ang may tutulong nito sa usapin ng pagsinop sa ating pananalapi. Bigyan natin ng sapat na panahon upang lumago na katulad ng isang halaman na kapag iyong itinanim at humitik sa bunga, ikaw din naman ang aani ng kasaganaan nito. Patuloy po tayong mantabay sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook account para lagi po kayong nakasubaybay sa ating programang Electronic Family Development Session. At ganoon din po sa may mga telebisyon sa kanilang tahanan, pwede niyo po tayong mapanood sa Hope Channel Philippines, Channel 37 sa GSAT. At maaari din po natin mapapanood sa YouTube. I-type lang po natin ang Palawan Mission of SDA. Ayan, so nagpapasalamat tayo sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist sa patuloy na pagkakalob sa atin ng panahon upang maisa-ere ang ating family development session. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagsisilbi na may malasakit, pagmamahal at mula sa puso sapagkat sa DSWD, buhay ay mahalaga dahil kami po ay naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan.